Bali, pag-usapan naman natin kung paano magrukya gamit ang Quran. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Suratul Isra, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Sa ayat na ito, sinabi na ang Quran ay shifa, gamot sa lahat ng uri ng sakit. Wa rahmatul lil mu'minin, at habag-awa para sa mananampalataya. Bali mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung tayo ay magrurukya, gamit ang Quran, ay kahit anong aya. Kahit anong aya sa Quran, pwedeng gawing rukya. Sabi pa ng Abu Bakar radhiyallahu anhu, nung nakita niya ang Aisha radhiyallahu anha na nagrurukya, sabi ng Abu Bakar, irqiha bi kitabillah. Magrukya ka ng Quran. Ibig sabihin, sinabi ng Abu Bakar sa Aisha, pag magrurukya ka, gamitin mo ang Quran. Sa Quran naman, ano ang mga magagandang pangrukya, lalo na sa kulam at sa kapagsapi ng jin? Siyempre, sinabi ng mga ulama ito, unang-una, Suratul Baqarah. Napag-usapan na natin ang ng Suratul Baqarah, ang fadail ng Suratul Baqarah, ang magagandang katangian na ang mga mangkukulam at ang mga shayatin ay natatakot sa Suratul Baqarah. Unang-una, sabi ng mga ulama, yung page 1 ng Suratul Baqarah. Tapos sa Suratul Baqarah ay yung ayatul sihr, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Bali itong aya na ito ay patungkol sa sihr, patungkol sa kulam. Kulam na ibinaba sa dalawang malaika na si Harut at Marut. At sa ayatul sihr din na ito, dito rin malalaman natin na ang sihr kaya niyang magpahiwalay sa mga mag-asawa. Yung dalawang mag-asawa kayang paghiwalayin ng siher, ng kulam. Tapos siyempre sa Suratul Baqarah pa rin, ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapos sa Suratul Baqarah pa rin, last two ayat ng Suratul Baqarah, huling dalawang ayat ng Suratul Baqarah, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Yun sa Suratul Baqarah. Siyempre, mas mainam pagkulam, siher, pagsapi ng jin, maganda talaga ang Suratul Baqarah. Ubusin mo kung kaya mong ubusin ang Suratul Baqarah. Mawawala talaga yan sa bahay. Kung sa bahay nung nasisiher, nakukulam, doon ka nagrurukya, mapapalayas mo talaga ang mga shayatin, mga demonyo. Sabi din ng mga ibang ulama, yung mga ayat tungkol sa kay Musa at saka mga sahirun. Yung mga ayat tungkol sa salamangka na tinalo ni Musa alayhi salam yung mga salamangkero, yung mga sahirun. At sabi din ng mga ulama, kapag sinasapian ng jin, pwede yung mga ayat tungkol sa Jahannam para matakot ang mga jin. Mga ayat din tungkol sa sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa sa paggamit naman ng tatlong kul o yung muawidat, ang ginagamit ko
sa paggamit ng tatlong kul, ito ang ginagamit ko na kung paano siya irukya. Sinabi ng ito, basahin natin ng Arabi. Ana Aisha radhiyallahu anha akhbartahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idha ishtaka nafatha ala nafsihi bil muawwidhat wa masaha anhu biyadihi falamma ishtaka waja'ahu alladhi tuwaffihi fihi takhiftu anfithu ala nafsihi bil muawwidhat allati kana yanfithu wa amsahu biyadin nabiy sallallahu alaihi wasallam anhu. Sinabi ng Aisha radhiyallahu anha, kapag ang sugo ng Allah ay nagkakasakit, ginagamit niya ang muawwidhatain, ibig sabihin yung suratul Falaq at suratul Nas. Tapos hinahalingan niya ang kanyang hininga sa kanyang sarili pagkatapos ng kanilang pagbasa. At pinapahiran niya ang kanyang mga kamay at kanyang mga katawan. Kaya nang siya ay nagkasakit na ikinamatay niya, nagsimula akong magbasa ng muawwidhatain, Falaq at Nas. Ito yung suratul Falaq at suratul Nas. Hinahalingan ko ang aking hininga sa kanyang kamay tulad ng ginagawa niya, at pagkatapos pinapahiran ko ang kamay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang katawan. Bali ito, merong ding ibang hadith na yung tinatawag na taf. Ito, nafathata to. Yung pagkatapos mong basahin yung tatlong kul o yung dalawang last ayat ng Quran, ay dudura ka. Yung taf ay dudura. Dudura ka ng walang laway. Ganun ka. Tapos, pagkatapos mong basahin yung tatlong kul o kaya yung last 2 ayat ng Quran, idudura mo sa kamay mo, tapos ipapahid mo sa buong katawan mo. Yan ang pagbasa o pagrukya ng gamit ang tatlong kul o yan dalawang muawwidhat, yung suratul Falaq at suratul Nas. Dahil sa may mga iba ding ayat, ay may mga iba ding hadith na tatlong kul ang sinasabi ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapos iniihip niya o dinudura niya na walang laway, tapos inaano niya sa kanyang sarili, yung mga to, inaano niya, yung pinupunas niya, pinapahid niya sa buong katawan niya. Yun ang ginagawa ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali ako, pag nagrurukya ako, hindi ako gumagamit ng sa tubig, yung tatlong kul, tapos idudura mo, tapos iihip mo sa tubig, tapos iinumin. Hindi ako gumagawa nun. Meron mga nagsabing mga ulama na pwede daw, pero hindi ginawa ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam yun. Ang ginawa lang ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung pag-ihip sa kamay, tapos ipupunas mo doon sa taong nirurukyahan mo. Pwede rin siguro yon yung idudura mo o itatap mo sa tubig, tapos ipapainom mo. Pero ako mas gusto kong gawin yung ginawa ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyempre, pag suratul Baqarah ang ginamit mo diyan sa pagrurukya mo, ang unang-una talaga niyan, magagalit talaga yung mga shayatin, kasi pinapaalis mo sila eh. Pinapaalis mo sila. Depende sa mga shayatin yan. Kasi ang mga seher, ang kulam, iba't iba ng lakas ang seher. Lahat ng seher, mahina yan sa Allah Ta'ala. Pero meron ding iba't ibang lakas ang seher. Kasi ang mga jinn, meron silang iba't ibang lakas. Kapag nakita mo na kung ano-ano nang pinaggagawa ng ibig sabihin effective yan. Kung nag-ano-ano na yung katawan mo, ay yung nirurukyaan mo,
kung ano nang pinaggagawa, lumalabas na yung dila, nagsisisure na, yung nilulukihan mo, ibig sabihin effective yan. Ipagpatuloy mo lang, huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo lang, kung meron kang assistant, kailangan mapahiga o mapaupo yung para hindi makagalaw yung nilulukihan mo, yung pasyente mo. Pero tapos, basahin mo lang Suratul Baqarah, mararamdaman mo. Tapos, pag babasahin mo Suratul Baqarah sa bahay, kailangan walang pumapasok at lumalabas. Para yung mga shayatin, wala din makapasok at lumalabas ng mga shayatin. Kasi sabi ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag mayroong taong hindi nagbismillah sa isang bahay, pumapasok ang mga shayatin. Yun ang doon. Kaya kailangan sarado yung bahay, kayo-kayo lang. Yung kailangan kung babae, may maharam yung babae. Kasi siyempre, hindi ka pwedeng magrukya, lalaki ka, hindi ka pwedeng magrukya sa babae na walang maharam yan. Kasi mayroong mga ibang raki na pipit na ginagawa. Nililigawan na, minsan nire-rape pa yung mga mangkukulam na yung taligamot, mangkukulam na raki, ginagawa nila, nire-rape nila yung babae na na nilulukyahan nila. Ganun lang yun. Subukan mong basahin ang Suratul Baqarah 1 time, 2 times, 3 times, siguro mga nasa 6 hours yun. Kasi ang Suratul Baqarah nasa 2 hours bago matapos. Basahan mo ng basahan ng Suratul Baqarah. Kung hindi mo naman kaya, magkuha ka ng hafid, kuha ka ng assistant, o kaya mag-play ka na sa cellphone ng Suratul Baqarah, lalo na Tawfiq at saka ni Imam Faisal. Ang mangyayari, kailangan pag binabasa mo ang Suratul Baqarah, kailangan walang nag-iingay. Nagpi-play ka man ng Suratul Baqarah o nagbabasa ka ng Suratul Baqarah, kailangan walang nag-iingay para doon sa bahay na yon. Kung nagpi-play ka naman ng Baqarah, dapat marinig ng buong bahay yung Suratul Baqarah. Kasi kailangan marinig na shayatin yun. Pag narinig na shayatin yung pagbasa ng Baqarah sa cellphone o kung sa anumang device, patatakot yung mga shayatin. Pero kung sa experience ko lang to, kapag nag-play ka ng Baqarah tapos hindi naaabot nung sounds nung cellphone, nung speaker ng cellphone mo yung isang lugar ng bahay, minsan doon nagtatago ang jin. Tapos kinabukasan aatake na naman, babalik na naman. Ganon dapat. Balik ganon. Lalo lang Suratul Baqarah, napakalakas talaga niyan. Siguro makatatlong beses mong basahin yan, 2 beses. Wala na ang kulang, wala na ang share. Okay.